So yung asap mga kutya, today is another day. Ngayon is month of April na napakabilis ang panahon at ng oras at ilang months na lamang magpapasko na. Mas inuna pa yung Pasko kaysa sa birthday ko kasi yung birthday ko ay June. Pero malayo at malayo pa naman. And thanks God pa rin dahil tayo nabubuhay pa rin, nakakahinga at nakakabangon pa rin ng mga kutya. Blessing man or wala. Mahalaga ay tayo nakakahinga at nakakabangon pa rin ng mga kutya. Yun yung ating ipagpasalamat kay Lord palagi. So, trust to the Lord as always ng mga kutya. And another vlogs and another tugtog na naman tayo this month of April, pero sa medyo busy ako dahil sa nag-aaral, banda, kaya pares kong ginagawa yan, then syempre gawaing bahay. Pero abangan na lang ninyo na mga kutya kung ano man yung mga i-upload ko dito sa Kingcha TV, basta't kayo nakasubaybay pa rin dito ng mga kutya. So sa video na ito ay pag-uusapan natin ang paggamit ng drive pedal. So ano ba yung tamang paggamit? Ano ba yung tamang pagtimpla? Then paano ko ba ito pinagko-combine or pinagsasama yung tunog ng mga drive pedals ko para gumanda yung tunog ko even na ako'y mag-rhythm or mag-lead. So share ko lang sa inyo way back 2019 hanggang behalf on 2023. Pag ako gagamit ng distortion and overdrive, gusto ko talaga angat talaga yung tunog ko, mataas yung volume, mataas yung gain, yung tone, hindi man yung masyadong matinis or something. Yun yung gusto kong tunog nung time na yun. Basta kung ano yung mapakinggan ko dun sa mga favorite ko na gitarista na may mga distortion na maganda yung tunog, makakapag-toppings, then yung mga metal. Pero nung tumagal at tumagal na nagkaroon na ako ng mga analog pedals mula nung sa Foxat Curator na signature pedal ni Jovi Satrianis. Pero nung nagkaroon talaga ako ng LTX drive, dun talaga ako totally na challenge sa pagtimpla ng mga katsa. High na distortion itong pedal na J-Crap LTX drive hanggang sa nakuha ko yung tunog ko, kumbaga saktuhan lamang sa genre ko. Anything else pa man umakatya, darating sa point na mababago yung tone natin, no? Kahit sabihin pa natin na ito na yung tone ko, ay mababago pa rin yan umakatya. So nagawan ko na ito ng video yung sa share ko kung ano ba yung mga settings at yung tunog ko sa mga pedals ko. Paliwanag ko sa inyo ng maayos kung paano ba yung pagtimpla ko sa mga drive pedals ko, compressor, overdrive, distortion, and booster ng mga katya. Ano pang hinihintay natin? I-zoom in na natin itong camera dito sa aking mga pedals. Pag-usapan na natin yun ng mga katya. Kaya let's go! So yun na mga katya, nandito na tayo sa aking KCP or sa Kingcha's pedal board. Same pa rin naman yung pedals ko nung sa nakarang kong video, pero meron na naman akong tinatarget na isang pedal or dalawang pedal basta makaibang effects, pero abangan na lang ninyo yun mga katya. So ito lang yung pedals na tatalakayin, which is itong compressor, overdrive, distortion at booster, kung paano ko sila ginagamit at ko-combine kapag ako'y mag-lead at mag-rhythm, no? Unahin muna natin dun sa compressor, no? Ang purpose lang nitong compressor na ito para umangat yung clean tone mo ng mga katya. Ang compressor na gamit ko ay Mover Yellow compressor. May iba pa kasing klase ng compressor kasi may mga 4 na knobs, may 5. Basta makikita nyo yan, no? Magkaibang brand pa man yan ng mga katya, basta mahalaga may compressor. Mas goods na sa akin itong compressor na ito. Settings ko sa compressor, malapit na sa 11 at 10 o'clock. Volume ko 12 o'clock. EQ ko napagitnaan ng 1 o'clock or 2 o'clock. So alin man dun. So ito yung tunog ko kapag walang compressor. So settings ko sa amp ko, Smith na 15 watts. Settings, volume ay 9 o'clock. Treble ay quarter to 10. Middle ko, quarter to 3. And bass ko ay nasa. Pero siguro sa susunod na video ay try natin yun sa mga malalaking wattage na amp. So ito yung tunog kapag walang compressor. So naka-on yung reverb ko para hindi man madry no mga katya. Kaya yun. Kapakinggan nyo yung tunog, medyo bitin, no? Pero pag gumamit ako nitong compressor, ito yung tunog niya. Para sa akin, ito yung activate sa akin kapag ako'y gagamit kapag sa mga solemn songs, no, kapag kasama ng mga chorus, reverb, delay. Then next naman, which is ito booster, Clear Boss by Kalin. So ginagamit ko lang siya, umangat lalo yung tunog ko. Ito yung combination nitong yellow compressor kapag gagamit ako sa mga clean parts. Booster kasi dapat isa lamang yung knobs niya, yung volume lamang or yung level. Kaso ito ay
dalawa kasi ito yung isa'y gain, yung isa'y level. Pero yung gain nito, binabaan ko or 0% ko na. Ito yung level ko, sagad siya ng mga katsa. Pero minsan binababaan ko siya ng mga 3 o'clock. So ito yung tunog kapag walang booster. Yan. Yan. So kapag inopen ko to, yan. Kita nyo naman yung difference kapag walang booster. Yan. So ito yung tunog kapag walang compressor. Yan. Kapag gumamit naman ako nitong dalawa na ito, yan. Medyo tunog na overdrive siya kung papakinggan ninyo. Siguro base dun sa timpla ko dun sa amp. Yan. So, ang gamit ko na gitara, which is Les Paul Stag, no? So, humbucker yung pick-up, no? Pero kung try ng mga ibang gitara like Telecaster, Strat, para pakinggan natin kung ano ba yung tunog kapag gumamit ako ng mga drive pedals ko na ito, no? Kasi may pagkakaiba ng tunog dun sa mga gitara na yun, no, mga katsa, kahit anong model pa man yan. Dinagdag ko lang yun, no, mga katsa. Dako naman tayo dito sa overdrive, no? Kung napanood niyo yung last na video ko, yung settings ko ay gano'n, no, mga katsa. Pero ngayon, biglang nagbago dahil sa minsan nakukulangan ako sa paggamit ng overdrive. Settings ng overdrive ko, so ito ay Pure Sky Overdrive by Kalin. Gain ko nasa 12 o'clock. Minsan pinaglalaran ko siya ng mga 3 or 2 or 1. Then volume ko nasa 11 o'clock. Treble ko nakaraan nasa 8 o'clock. Ngayon ay nasa 10 o'clock na siya ng mga katsa. Then bass ko ganun pa rin, which is 9 o'clock pa rin siya ng mga katsa. So ito yung tunog kapag walang overdrive. Yan. So kung mapakinggan naman ninyo. Then kapag gumamit ako ng overdrive, ito yung tunog niya. Hindi siya sobrang bigat na tunog, kumbaga sakto lang. Kasi ang purpose ko dito, pag sa overdrive, ay hindi siya yung sobrang bigat. Kumbaga low gain na tunog, pero may halong konting bigat. So yun yung purpose ko, kaya ako merong overdrive. Try natin pagsamahan kapag meron siyang booster. So ito yung tunog niya kapag walang booster. Yan, so yun yung tunog niya. Pero pag sinamahan ko ng booster, so naka-activate na yan. Pag rhythm, so yun yung tunog niya. Pero pag walang compressor, ay booster, pag dinagdagan ko, then last na pedal or dry pedal, which is ang distortion. Dito rin nagbago din yung settings ko dito sa LTX drive ko. So yung level ko 12 o'clock siya. Low ko, 'di ba yung low ko nandito siya sa 2 or 1 o'clock. Pero binabaan ko siya ng mga 11 o'clock. At syempre may bass din dun sa amplifier. High ko, binabaan ko siya ng mga 11 o'clock din, same sa low. Mids ko 2 o'clock. Then drive ko pa rin naman dito ay nasa 9 o'clock. Kung mapapansin niyo, yung drive dito sa LTX drive ko sa distortion, dito sa Pure Sky Overdrive, yung gain ko ay na 12 o'clock. Baga dapat yung drive ay mataas kaysa dito. Pero baligtad ako dahil maingay kasi ito kapag ginamit ko, pag inangat ko yung drive nito. Kaya dito na ako bumase para pag pinag-combine ko siya, angat yung tunog ko ng mga katsa. Yun yung settings ko dito sa LTX drive ko. Ito yung tunog nung LTX drive ko kapag wala siyang kasamang mga dry pedals.
So, try natin samahan siya ng compressor at ng overdrive. So, yun yung tunog niya. Kung napansin nyo yung sa rhythm and sa lead, no? Mabilog yung tunog niya. So, kung napalood nyo dito, ito yung sa Panaginip by Iluna, yung sa solo part ko doon sa huli. Naganda ako doon sa tunog ko dahil sa nung paggamit ko doon sa mga dry pedals. Itong dry pedals ko nito, lagi itong activate, itong apat na ito. Kapag ako mag-solo, mas gusto ko pang bumigat yung tunog ko. So, try natin ipagsama nito. Yan. So, ito yung tunog niya. Mapapakinggan ninyo, napakabigat at medyo pagkarindi ng tones ko ng mga katsak. At isa din ang kinaka-problema ko dyan ng mga katsak kapag ako gumagamit ng mga distortion sa amplifier. Minsan kasi kapag ako gagamit ng distortion or mga other dry pedals, then yung mga amp ay medyo hindi maganda yung tunog. Umiiba yung tunog niya kahit anong bago ng mga settings or pitch ng settings ko doon sa amp at ganun pa rin yung tunog, ay wala din, useless din. Ay mapapansin natin or mapapakinggan natin yung tunog ng amp natin medyo maiba at ang pangit ng tunog dahil yung mga distortion natin meron silang pinipiling mga amplifiers. Natutunan ko lang yun kay Sir Juven Pilingon nung sa Rocksteady. Maganda yung speaker ay gaganda yung tunog, pero kapag maiba yung speaker, kahit 15 watts pa man yan, 60 or 120 at may iba naman yung amp na gamit mo, ay ang papangit at papangit yung tunog ng amp mo. Lalo na siguro kung gumamit man tayo ng mga amp simulator pedal. Example nitong sa aking Joyo American Sound. Basta ayusin ko lang yung settings ko dito sa amp ko nito. Siyempre, papuntang DI box. Rekta siya papunta doon sa audio house, doon sa mixer. Even na, syempre, kapag sa mga worship, no, dapat yung saktuhan lamang yung tunog. Bibigyan ko kayo ng sample tone na ano ba yung mga tunog ko kapag ako gumagamit sa worship team, no. Kapag hindi kailangan ng sobrang ingay, so ito yung tunog ko. Kapag ako yung pag mabigat na yung tunog, so at kailangan ng may magalit, so yan, ito yung ginawa. So yun yung sample na tone ko kapag sa mga church, no, kapag yun ang ginagamit kong tone, no. At gusto kong ma-reach yung tone ng mga favorite kong gitarista na ninibago tayo, ay yun, hindi talaga totally natin makukuha. Pero kung gusto mo makuha yung tunog ng favorite mong gitarista, basta maayos lang yung pagtimpla natin sa mga dry pedals natin, no, mga katsak.
At so yun lang mga kachay, yung pinag-usapan natin about dun sa mga drive pedals ko. So yun lamang yung mga timpla ko or mga patunugan ko based on sa preference sa paggamit ko ng mga drive pedals, no. O balay ninyo, magawa na naman tayo ng part 2 about sa mga drive pedals, no. Dahil sa ang gamit kong amp which is 15 watts lamang, paano pa kaya pag gumamit ako ng mga 60 or yung mga matataas sa wattage. Pero abangan na lang ninyo yun mga kachay. So comment na lang kayo dito sa video ko na ito kung ano man yung mga gusto nyong idagdag or clarifications about dun sa mga timpla ko at sa paggamit ng mga drive pedals based sa preference ninyo. Ay comment na lang kayo dito sa video ko na ito para at least ay makakuha ko ng konting idea sa inyo mga kachay. So dito ko na tapusin itong vlog ko na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel King Cha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko na mga kachay. Kaya ciao, peace, ingat pala, keep safe, and God bless us all mga kachay. Yun lamang.